Magandang araw, magandang buhay. Lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga SSS pensioners. Sa araw na ito, mga SSS pensioners, may mga bagay kayo na dapat malaman patungkol po sa mangyayari ngayong Hulyo 2025. At lahat po ng yan ay ibibigay ko ang mga detalye dito lamang po sa aking vlog. At inaanyahan kita na kunin mo po ang importanteng balita. At sa mga nagtatanong, legit ba itong mga sinasabi ko? Opo, very legit po at ayaw ko pong magbigay ng mga hindi totoong mga impormasyon. Kagaya ng mga comment ng iba na yung mga vlogs ko daw ay nakakatulong sa kanila, and I hope na sa inyo din makakatulong ang vlog na ito. Kaya naman, atin itong pag-uusapan para meron kayong ideya kung ano ba ang mga importante dapat mong alaman ngayong Hunyo. Attention sa lahat ng mga SSS pensioners. Importanteng balita na dapat malaman ng mga SSS pensioners sa buwan ng July, ating alamin ang buong detalye sa balitang ito. Inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video ito. At kung gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan ang mga payouts, updates, at iba-iba pang mga dapat malaman na balita patungkol sa mga senior citizens, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel. At kung gusto mo na manatiling updated sa mga videos na ina-upload ko dito sa aking YouTube channel, ay i-bell notification mo na. At sa puntong ito, atin ng pag-uusapan at ibibigay ko ng buong buo ang mga detalye na inyong kinakailangan. Kaya naman, let's go! Atin ng pag-uusapan ang content na ito. Ito po ang kalendaryo ng Hulyo. At may 3 araw na may importanteng magaganap po dyan. Kaya naman, stay tuned, atin itong pag-uusapan. Ito po ang 3 bagay na dapat malaman ng ating mga SSS pensioners. Una na dyan ang pension release ng batch 1 at pension release ng batch 2. But before that, atin munang i-explain at kunan natin ng basihan ang crediting schedule ng pension ng ating mga SSS pensioners. Ating pagkuha ng base ang SSS Circular Number 2020-024. Ito ay tumutukoy sa ating mga SSS retirement, partial disability, total disability, and death or survivor pensioners. Ito po ay para sa mga nagtatanong kung kailan po ba i-credit ang kanilang pension sa SSS. So may number 1 dito nakita niyo sa baba. The schedule of crediting of regular monthly pension shall be as follows. May nakita kayong date of contingency. Kung ikaw ay may date of contingency na 1st to 15th day of the month, ikaw po ay first batch at makikredit po ang iyong pension sa unang araw ng buwan. At kung ikaw naman ay may date of contingency na 16 to the last day of the month, ikaw po ay second batch at makukuha nyo po ang inyong pension sa 16th day of the month. But meron po siyang exemptions. Sabi dito, if the credit date falls on a Saturday, Sunday, or holiday, the pension shall be credited on the last working day before Saturday, Sunday, or holiday. Ngayon, tingnan natin ang kalendaryo ng July. Ang unang araw dito ay Tuesday at hindi po siya holiday, hindi po siya Saturday at hindi po siya Sunday. So, ibig sabihin, mabibigay po at expected nyo po na na-credit na po sa inyong mga ATMs ang pension ninyo sa unang araw po. Ngayong araw po mismo. And pangalawa po, sa batch 2, ma-advance po ba? Ang sagot po ay hindi dahil nasa regular days po ang 16 at lahat po ng mga pension ay matatanggap po sa regular na araw. Wala pong advance na mangyayari na maibigay po ang inyo pong pension. At sa mga nagtatanong kung meron na bang second tranche 1K pension increase sa mga SSS pensioners, ang sagot po ay wala po. Dahil ang mga nakita nyo pong mga vlogs na nagsasabing meron na pong second tranche ay panloloko lamang po.
Ang katotohanan po ay hindi po maibigay ngayong taon ang second tranche na pension increase sa ating mga senior citizens na pensioner sa SSS. Ngayon, pag-uusapan natin ang mangyayaring AKOP compliance. Ang Annual Confirmation of Pensioners Program ay nagre-refer sa pag-report ng mga pensioners sa SSS sa taong-taong basis para ma-ensure po ang pagpatuloy na kanila tinatanggap na pensyon. Subject to their continuing eligibility to the said benefit in accordance po yan sa Republic Act 11199 or the Social Security Act of 2018. So ito po yung mga tao or mga senior citizens na dapat magpa-AKOP sa SSS. Una, mga retirement pensioners residing in the Philippines who are 8 years old and above starting March 2024. B. Retirement pensioners residing abroad. C. Total disability pensioners. D. Death or survivor pensioners. And E. Dependent guardianship dependent children under guardianship. Kapag hindi ka po makakomply ng inyong AKOP sa SSS, ang mangyayari po ay ito. Failure to comply with AKOP on the right schedule will result in the suspension of the monthly pension. It will be automatically suspended 1 month after the month of birth of the pensioners or the deceased member. Automatic cancellation of the pensioners after 2 years from the month of suspension. Ang SSS ay palagi po yung nagno-notify sa mga senior citizens na dapat po magpa-AKOP. For example, noong Hunyo, nung nakaraang huling araw ng Hunyo, sila po ay nagpapa-post nito at ipinapaalam sa lahat. Sabi dito, mga SSS pensioners, nakapag-AKOP na ba kayo? Or annual confirmation of pensioners. Kung ikaw ay pensioner o survivor ng namatay na miyembro na ipinanganak sa buwan ng Hunyo, may panahon ka para mag-comply ng AKOP bago pa matapos ang buwan. Paalala, ang mga retirement pensioners na death survivor pensioners din ay kailangan magsabit ng 2 magkaibang AKOP pensioners reply form. Pwede nyo pong may scan po ito at kung hindi po nito yung magawa ay maaaring maputol na po ang inyong tatanggaping pensyon sa SSS. Kaya naman sa mga tawag dito mga pensioners who are qualified to do the AKOP ay kinakailangan nyo pong gawin ngayong Hunyo. Pwede po kayo mag-advance po. At yun ho ang importanteng balita na dapat ninyong malaman patungkol po sa darating na Hulyo 2025. 3 mahalagang at importanteng araw po. Una dyan ang July 1, which is ang unang payout for the batch 1. July 16 for batch 2. At July 31 sa mga magpapa-AKOP po. So yun po ang 3 importanteng bagay na mangyayari sa July 2025. Huwag niyo po iyong kalimutan. Lalong-lalo na sa pagpa-AKOP. Dahil marami pong nagchat-chat sa akin or nagko-comment na hindi na daw sila nakatanggap ng pensyon sa nakaraang buwan. Ano ba ang nagkulang? Ang kulang po ay pagpa-AKOP. Dahil kinakailangan po tayo magpa-AKOP and attention lang po. Lahat po ng mga 8 years old and above. Pero kung hindi ka 8 years old and above pero nagbe-message si SSS or nino-notify ka na SSS na magpa-AKOP, dapat nyo pong gawin iyon. Ay para lang po iyon sa iyong kapakanan na makatanggap po kayo ng pensyon sa SSS. Kaya naman, sana'y nakatulong ako sa inyo sa maliit na paraan na ma-inform kayo patungkol sa pension or sa balita sa mga nagsasabing meron na ang second tranche, 1,000 pension increase. Never pa po. Wala pa pong pension increase na mangyayari sa ngayong taon. Expect nyo po na matatanggap ng first batch ang kanilang pensyon
So expected nyo po na makukuha rin nyo po ang inyong pensyon sa batch 1. Nandoon na po yan sa inyong mga ATMs. May mga banks naman na on time talaga, pero may mga banks talaga na medyo late patatanggap. At may magrereklamo pa, "Sir, hindi ko pa natanggap ang aking pensyon. Bakit ba sabi mo ganito ganyan?" Meron po mga delays po, and pagpasensya nyo na. At dito naman po nagtatapos ang ating content sa araw na ito. Maraming salamat po sa panonood.